Amen. Nais din po namin batiin ang aming pong mga online worshipers team sa aming pong Facebook Live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan na po natin i-share ang ating gawain, ang service para marami pong makapanood at makapakinig ng salita ng Panginoon sa umaga ito. Palakpakan naman po natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi po sa awit 16, ito po ay nasa talatang 7 hanggang 11. Psalm 16 verse 7 to 11. Ang sabi po doon, aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Oo, tinuturuan ako sa gabi ng aking puso. Aking inalagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak. Ang aking namang katawan ay tatahang tiwasay. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, na hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan, magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Opo, Panginoon, ikay aming pupurihin sa umagang ito. Salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Karapat-dapat lamang, O Diyos, na ikaw ay purihin sa araw na ito. Karapat-dapat lamang na iyong pangalan ay maitaas, O Diyos. Panginoon, sa umagang ito, inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na manahan sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba, Panginoon. Ay hapit po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ngayong umaga, binubusan namin ang aming mga puso. Inaalay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa umaga nito sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Let's worship Him. Narito kami, Panginoon. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hait anging dalangin. Kami katapuin
sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Iparanas mo, ngalan. Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, Jesus. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Isa pa. ngalan. Ating awitin, iparanas. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka. Dakila ang iyong ngalan. Jesus. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kami, Panginoon. Narito Dahil sa iyong biyaya. Yes, Lord. habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Yes, Lord, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, Panginoon. Ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin, itaas natin ang ating kamay. Oh, yes, Jesus, sa aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh, tanging ikaw, Panginoon. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh Jesus, purihin natin ang Diyos, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Tayo po ay magpuri. Buksan po natin ang ating mga labi. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, sambahin ka. Sambahin ka, Jesus. Sambahin ka, Jesus. Luwalhati ka. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, oh Diyos. We lift your name on high, Jesus. You deserve all the praises. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Oh, we worship you. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu. O, purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you have been our comfort. You have been our Father and our friend, na patuloy kaming inaalagaan at hindi kami pinapabayaan. Salamat, Panginoon, mula po sa aming mga puso, na ito po ang huling linggo ng taong ito, Panginoon. At kung iisipin namin, Panginoon, ang sa buong isang taon, Panginoon, na ipinagkaloob mo, dumaan man kami sa mga trials, sa mga paghihirap, Panginoon, naririto pa rin kami, O Diyos, sa ilalim ng iyong awa at habag, ng iyong kabutihan, at ng iyong pagmamahal, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Nais po naming sabihin, O Diyos, na ang aming buhay ay patuloy naming ipaglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man ang maging kalalagayan ng aming mga buhay, O Diyos, na
na naririto ang aming mga puso, O Diyos, na Ikaw lamang ang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan, na Ikaw ang magsisilbing kagalingan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po na sa iyong mga salita, O Diyos, na kami ay magpapatuloy sa iyo, Panginoon. Kami ay magpapatuloy sa aming mga buhay. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na sa pamamagitan mo, lahat ay kaya naming gawin. Lahat ay kaya naming harapin, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na patuloy kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Lord, patuloy mong buksan ang aming mga puso, Panginoon. Anoint our pastor, Panginoon, pahiran mo ang kanyang mga labi para sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy kaming aawit ng may kagalakan, Panginoon, sa ilalim ng iyong presensya sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise to Jesus! Amen! Yes, patuloy po tayong umawit sa Panginoon ngayong umaga. Glory! Yes, ipalakpak natin ating kamay sa Panginoon. Yes, Lord! Ikaw ang aming kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Amen! Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Amen! Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat! Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Minsan pa, kataas-taasan. Kataas-taasang Diyos, Amen! Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Isa pa, ulitin natin, kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Yes, Lord! Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat! Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Karapat-dapat! Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Hey! Yes, Lord! Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Itatanghal kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Yes, kalwalhatian mo. Itataas, itataas, itatanghal, isisigaw, mapagkailanman.
Jesus, kailan itatanghal? Yes! Kadakilaan mo, sadyang walang isisigaw! Isisigaw! Woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, tataas, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Amen! Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan itatanghal? Itatanghal. Oh, dakila ka! Sadyang walang hanggan. Isisigaw, woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Ay lahat! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Isa pa kay lahat. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Yes! Tayo sumayaw sa Panginoon! Woo! Amen! Sabay-sabay po tayo muli. Tataas! Tataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Tayo lahat! Tataas, itatanghal, isisigaw. Yes! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Woo! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Let's shout hallelujah! Woo! Praise you, Jesus! Woo! Amen! Amen! Hallelujah! Batiin po natin ang ating mga brothers and sisters. Hallelujah! Kawayan po natin sila. Amen! Praise you, Jesus!
itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, mapagkailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, mapagkailanman. Amen! Itataas, itatanghal, isisigaw, mapagkailanman. Amen! Ngayong umaga, tawagin na po natin ang ating pastor na magpapahayag ng salita ng Panginoon. Pastor Tony Rodeo. Amen. Hallelujah! Manatili po tayo nakatayo mga kapatid. Awitin muna natin ang ating theme song. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao nalalayo sa kanya nawawali. Bakit di mo subukan ngayon sa kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalin ng loob. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos.
imposible sa Diyos. Praise God. Bigyan natin ng malakas na palakpak si Jesus. So, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Atin po munang buksan ang ating mga Biblia bago pa tayo manalangin. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa John chapter 3 sa verse 18. Babasahin ko po muna sa English, sa New King James Version. Ganito po ang ating mababasa. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Sa Tagalog po, sa Salita ng Diyos version na Tagalog, siya na sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na, sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang salita. Tayo muna yumuko at manalangin. Pakiganda yung sounds natin. Praise God. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, muli kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, at patuloy ka naming itinataas at sinasamba sa oras na ito, sapagkat kayo po ang Diyos na mabuti, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na makapangyarihan, na kung saan ang iyo po mga pagpapala ay patuloy po ninyong pinagkakaloob sa amin. Ngayong umaga, muli kami nagpapasalamat at niloob mo na kami po ay muling magkasama-sama sa dakong ito upang muli ang iyong salita ay aming pong pakinggan, aming tanggapin, aming pagsalu-saluhan bilang pagkain ng aming mga kaluluwa. Itinataas po namin sa inyo ang sandaling ito kung saan ang iyong mga salita ay muli po naming tatanggapin. Samahan niyo po ako, Panginoon, na maghahayag ng iyong banal na salita. Pagkaloob niyo po sa akin ang anointing, ang sapat na kaalaman, ang sapat na karunungan upang ang mga salita mo na aming tatanggapin ay lubos po naming maunawaan, maintindihan at maisa puso at maisa buhay. Ganon din, buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa, hindi lamang sa narito sa church, kundi sa kanilang mga tahanan na nanonood ngayon sa programang ito, saan man sila naroroon. Dalangin po namin, Panginoon, na gamitin mo po ang gawain ito bilang instrumento mo upang mapagpala ang bawat isa, gumaling sa kanilang karamdaman, at patuloy na makatanggap ng liwanag ng mga salita mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sinasaway namin, O Diyos, ang lahat ng hadlang ng dyablo, lahat ng distraction ng kaaway ay aming sinasaway, aming hinahadlangan ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At Lord, ngayong umaga aming inaangkin ang tagumpay ng gawain sa oras na ito. Marami pong salamat. Kayo lamang po ang mapapurihan, malwalhati sa aming kalagitnaan. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa mataas na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng malakas na Amen. Baka natin ang Diyos may samba ng malakas. Okay po, maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Kaya, Paskuhan, pa.
Praise God. So ngayong umaga, ito pong aking message ay pinamagatan ko pong Crisis Mass. Crisis Mass. Praise God. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit yun ang title ng aking message. No? Kasi katatapos lang natin ng celebration ng Christmas. Alam naman natin na ang Christmas ay may dala itong biyaya sa atin. Pero, yung sa mga hindi naniniwala, ang Christmas, crisis sa kanila. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo, yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo, bagamat ang Pasko ay sumasapit, pero para sa kanila, mas naturing natin itong crisis mass. Amen? At mamaya explain ko sa inyo isa-isa. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Bagamat ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay sinugo ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Pero, meron pong mga taong sadyang ayaw sa Panginoong Jesucristo. May mga taong sadyang ayaw nilang manalig sa Panginoong Jesucristo. Ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Dahil dito, mga kapatid, imbis na biyaya ang Panginoong Jesucristo sa kanila, nung si Jesus ay ipanganak dito sa lupa, bumaba dito sa lupa, ang nangyari, naging krisis pa si Kristo sa kanilang mga buhay. Amen? Naging peligro pa si Jesus sa buhay nila. Dahil hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya, hindi sila nanalig. Kaya ngayong umaga, yan ang naging pamagat ko. Crisis Mass. Purihin ang Panginoon. So ayon po sa talatang binasa natin, ang sumasampalataya kay Jesus ay hindi na hahatulan. Amen? Amen po ba? Pero ang ayaw sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, bagamat wala pa yung panahon ng paghatol, kaya lang sabi ni Jesus, meron na pong nakapataw na hatol sa kanila. Wala pa yung panahon ng paghatol, pero meron na pong nakapataw na hatol doon sa mga ayaw talagang maniwala sa Panginoong Jesucristo. Doon sa mga taong pilit nilang nire-reject si Jesus sa buhay nila. Amen? Kaya ngayong umaga gusto kong i-share sa inyo bakit peligro ang hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bakit maituturing na isang krisis sa buhay ng isang tao ang hindi sampalatayanan, ang hindi paniwalaan, ang hindi tanggapin si Jesus. So meron akong isi-share sa inyong 5 dahilan, 5 points. Pwede nyo po itong ilista, pwede nyo itong i-take note. Una, bakit crisis ang hindi pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo? Una, dahil hindi siya mapapabilang sa kukunin ni Kristo dito sa lupa sa kanyang pagbabalik. Amen. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo at dahil hindi ka naniwala at hindi ka sumampalataya sa Kanya, malaking krisis yun. Amen? Isang napakalaking trahedya, isang napakalaking peligro na pag dumating ang Panginoong Jesucristo, hindi ka makakasama, hindi ka kasali sa Kanyang kukunin. Bakit? Kasi hindi ka naniwala. Hindi ka sumampalataya. Kaya nga kahit ang tao po ay celebrate ng Kapaskuhan taon-taon, pero kapag dumating si Kristo at hindi ka nakasama sa rapture, yung Christmas mo, krisis ng bagsak nun. Amen? Kaya napakaganda po mga kapatid, ang maniwala at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo sapagkat pag dumating siya, kasama tayo sa kanyang kukunin. Sino po rito ang gustong kasama ng Panginoong Jesucristong kukunin niya sa kanyang pagbabalik?
Palakpakan natin si Jesus. Kayo po na nanonood, gusto nyo rin po bang maging kabilang sa mga isasama ng Panginoon? Dito po sa aklat ng John chapter 14, sa verse 1 hanggang verse 3, sabi po sa New King James Version sa English, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions." Sabi nyo nga, mansions. "If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also." Amen. Sabi ni Jesus, huwag daw tayong mabalisa. Huwag mabalisa ang ating mga puso. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sabi ni Jesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Sa Tagalog, tirahan lang eh. Pero sa English, mansyon ang pagkakasabi doon. Kung hindi gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Amen. Di ba napakaganda no? Napakasarap. Kapag ako ay naroon na at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Sa tingin nyo ba, handa na yon? Sa tingin nyo ba, yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na mansyon, handa na kaya yun? Yung naniniwalang prepare na yon. Amen. Nakahanda na po yun. Ready na po yun. Parang yung mga housing ngayon, buo na. Titirahan na lang. So, ganun din mga kapatid. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon, ay dumuon din kayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam nyo, isa po sa gustong-gusto pong marating ng marami ngayon, makapagbakasyon man lang o makapasyal man lang sa Israel. Ako gusto ko talaga makarating doon. At marami pong mga gustong makarating doon, lalo na yung mga Christians. Kasi itong lugar na to, dito pinanganak si Jesus. At dito, itong bansang ito ay masasabi nating pinili ng Diyos na bayan. Pero wag tayo malungkot. Kung hindi man tayo magkakaroon ng pagkakataon na makapunta dyan, makapasyal dyan, makabakasyon dyan, walang problema. Kasi pag dumating si Kristo, kukunin tayo ng Panginoon, dadalhin tayo doon sa tinatawag na bagong Jerusalem sa kalangitan. Palakpakan natin si Jesus. Amen. So huwag tayo malungkot kung hindi tayo makakapunta ng Amerika, hindi tayo makakapunta ng Japan, hindi tayo makakapunta ng Europe. Aanin mo yung mga taong kainggitan mo, yung mga taong napunta sa Europe, napunta sa Amerika, napunta sa iba't ibang bansa, pero pagdating ng panahon, hindi naman pala makakapasok sa langit. Amen? So, tayo mga anak ng Diyos, okay lang kahit hindi tayo nakapunta sa mga magagandang lugar, hindi tayo nakapasok sa mga magagandang lugar, pero ang mahalaga, darating ang araw, pag dumating si Jesus, dadalhin tayo sa pinakamagandang lugar, ang kaharian ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Dito po sa 1 Thessalonians, mga kapatid, sa chapter 4, verse 16 hanggang 17, sa New King James Version, ang pagkakasabi sa English, "For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord." Amen. Sabi sa Tagalog, sa Salita ng Diyos Version, ito ay sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit. Amen?
na may isinisigaw na utos na may tinig ng pinunong anghel at may trumpeta ng Diyos, ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos nito, tayong mga buhay ay narito pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap. Yun ang pagkakasabi, upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin, sa gayon makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Sino po excited dyan? Praise God, hallelujah. Ayon po sa talatang binasa natin, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ang mga namatay na sumasampalataya sa ating Panginoon ay ibabangon niya mula sa mga libingan upang salubungin ang Panginoon sa alapaap. At pagkatapos tayo mga nabubuhay pa ng mga anak ng Diyos, na mga mananampalataya, ay kasama rin sa sasalubong sa Panginoong Jesucristo sa alapaap. So pinagsama ng Panginoon sa alapaap, nasasalubungin niya yung mga buhay na mananampalataya at yung mga namatay na mananampalataya, sasalubungin ng Panginoon sa ulap. Ang tawag doon, rapture. Amen? Praise God, hallelujah. At ang purpose niyan, para ang mga anak ng Diyos ay makasama na ng Panginoon magpakailanman. Palakpakan natin si Jesus. Glory to God. Alam niyo kung bakit? Take note ha. Alam niyo kasi darating ang panahon na itong mundo na ating ginagalawan, na ngayon ay ini-enjoy ng maraming tao, darating ang araw, sinasabi sa Biblia, na ang mundo kasi tutupukin din ng Diyos yan. Mawawala rin ang mundo pagdating ng panahon. At yan ay sinabi ng Panginoon sa 2 Pedro chapter 3 verse 7. 2 Peter chapter 3 verse 7, sabi doon sa New King James Version, pagkakasabi rito, "But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire, until the day of judgment and perdition of ungodly men." Sa Tagalog, ang pagkakasabi, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang kalangitan ngayon at ang lupa ay iniingatang nakatalaga para sa apoy. Amen. At para sa araw ng paghuhukom at pagkalipol ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Amen. So yun po ang purpose kung bakit darating ang panahon pala na ang mundo ay tutupukin sa apoy. Ito ay dahil sa paglipol sa mga taong masasama na naiwan dito sa mundo. Amen? Kaya, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan tayong laging maging handa. Kasi anumang oras, anumang panahon, ang Panginoon pwedeng bumalik. Malay nyo, mamaya, okay lang. Amen. Malay natin, bukas, o sa mga susunod na araw. Amen? Praise God. So, hindi natin alam. Pero ang mahalaga, pag dumating siya, ready tayo. Kasi pag hindi ka ready, krisis yun. Amen? Isang malaking peligro yun sa buhay mo. Kaya doon sa mga hindi naniniwala kay Kristo, ano po ang Christmas? Christmas yan. Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. So, yun ang una. Pangalawa, sa ating pong pinag-uusap, bakit peligro o crisis? Kasi sa dictionary kasi yung crisis, isang meaning niyan, peligro sa Tagalog. No? So, bakit peligro ang hindi sasampalataya sa Panginoong Jesucristo? Pangalawa, dahil kaparusahan sa impyerno ang naghihintay sa Kanya. Amen? Hindi bali sana kung pag naiwan ka dito, hanggang dito ka lang sa mundo.
Hanggang dito ka lang. Hindi eh. Pag dumating yung araw na namatay ang tao, nagparusa ang Diyos, ang sabi ng Biblia, merong tinatawag na impyerno. At yung mga taong dadalhin doon, yun yung mga taong hindi talaga sinamba si Jesus. Hindi pinaniwalaan ang Panginoon. Hindi tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Hindi kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Amen? Kaya kahit nagse-celebrate ka ng Christmas, taon-taon sineselebrate mo ang Pasko, pero dahil hindi ka naman naniwala kay Kristo, krisis yan. Bakit? Pag dumating ang panahon, namatay ka, impyerno bagsak mo. Amen po ba mga kapatid? Sabi po dito sa Revelation chapter 20 verse 15. Pahayag chapter 20 verse 15. Sa Ingles, sa New King James Version ang sabi, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yun ang sinasabi sa Tagalog. At ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawang apoy. Amen po ba mga kapatid? Sa verse na ito lumalabas mga kapatid na ang bawat tumatanggap, ang bawat sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay natatala ang pangalan sa aklat ng buhay. Sino po ang masaya doon? Amen. Naniniwala po ba tayo na meron na tayong pangalan sa aklat ng buhay? Opo, bakit natin nasiguro? Kasi sinasabi ng Panginoon, naalala niyo si Jesus? Yung mga alagad niya, nung bumalik, tuwan-tuwa, dahil nakapagpalaya sila ng mga masasamang espiritu. Sabi ng Panginoon sa kanya, mga alagad, masyado kayong masaya. Excited kayong masyado kasi nakakapagpalayas kayo ng masamang espiritu. Huwag kayong masyadong matuwa dahil dyan. Mas magala kayo, mas matuwa kayo, kasi ang pangalan nyo nakalista, nakasulat sa aklat ng buhay. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Kaya dito mga kapatid, lumalabas ng bawat mananalig at tumatanggap sa Panginoong Jesucristo ay natatala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay bilang kasiguruhan na siya'y ligtas. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi nga ano ang halaga na ang pangalan mo'y sumikat sa showbiz? Ano ang halaga ng pangalan mo ay sumikat sa sports? Ano ang halaga ng pangalan mo'y sumikat sa larangan ng politika? Amen? Kasi maraming mga sikat na pangalan ngayon. Pag sinabi mong pangalan na yan, minsan mga tao napapawaw. Minsan natapapat ang mga tao napapangi. Di ba? Pero mga kapatid, kahit hindi tayo sikat, kahit ang pangalan natin hindi kilala, ang mahalaga, yung pangalan natin naroon sa aklat ng buhay. Bilang kasiguruhan na tayo ligtas. Kasi darating ang panahon, babasahin ng Diyos yan Amen. Darating ang araw, pagdating ng tinatawag na paghuhukom, sabi doon, lahat ng mga hindi nasumpungan, yung pangalan sa aklat ng buhay, saan ikadadalin? Sa lawang apoy. Sino ba yung hindi natala ang pangalan sa aklat ng buhay? Imposible namang tinala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka naman naniwala kay Kristo. Amen? Hindi ka naman sumampalataya kay Jesus. Ang tinatala lamang sa aklat ng buhay, yung binubuksan yung kanilang puso kay Kristo. Amen? Yung tinatanggap si Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon, yon ang mga taong ang pangalan nilalagay sa aklat ng buhay. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung ikaw ay hindi ka pa nananalig kay Kristo, ikaw na nanonood na hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, maniwala ka na sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo na si Jesus sa iyong buhay, sa ganon, ngayon pa lang, may pangalan ka na sa langit. Amen? Palakpakan natin si Jesus, glory to God. Kasi napakahirap. Hindi biro ang isang taong mapunta
sa tinatawag na impyerno pagdating ng panahon. Matthew chapter 10, sa verse 28. Sabi dito sa Ingles, "And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell." Amen? Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Kanya na makapapatay kapwa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Ayon dito sa verse na binasa natin, kung meron man daw dapat na sobrang katakutan ng tao, yung matakot siya doon sa may kapangyarihan na makapapatay ng kaluluwa sa impyerno. Sino ba makakagawa nun? Diyos lang naman, di ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya pinapakita dito na ngayon pa lang, tanggapin na natin si Jesus sa ating buhay. Amen? Yung iba po kasi, nakakita na ba kayo ng mga sobrang tapang, yung hindi takot mamatay? Di ba may mga tao na talagang astig kung tawagin, lalo na yung mga halang yung kaluluwa. Walang yan eh. Wala nang takot mamatay yung mga yan. Kasi halang nga ang kaluluwa. Pero kapag dumating yung panahon at siya'y napunta sa impyerno, walang natin kung may ilalabas niya pa yung kanyang tapang. Andiyan mo kayo mga kapatid. Hindi ka natatakot mamatay. Amen? Pero hindi mo alam, baka dumating ang panahon, ang tapang mo, handa mong isuong ang buhay mo sa kamatayan, sa kasamaan. Pero pag dumating, humarap ka sa Diyos, hindi mo na maipapakita pa yung tapang mo kapag dinala ka na doon sa dagat-dagatang apoy na sinasabi. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dito po sa Matthew chapter 23 verse 33, sabi po yung ganito. Matthew 23 verse 33. Serpent broods. Sabi rito. Serpent brood of vipers. How you can escape the condemnation of hell? Si Jesus po nagsasalita rito. Mga ahas, mga anak ng ulupong, paano kayo makakaligtas mula sa hatol ng impyerno? Alam nyo, gusto ko lang ibigay yung talatang ito, no? Yung pinaka-background nito. Dito po sa verse na to, hinarap ng Panginoong Jesucristo yung mga reliyosong tao. Sino sila? Sila yung mga iskriba at mga pariseo. Sinabihan sila ng Panginoong Jesucristo na sila daw ay mga lahi ng ulupong. Alam niyo ba yung ulupong? Isang tawag sa ahas. Ulupong. Amen. Purihin ang Panginoon. Tinawag sila ng Panginoong Jesucristo mga lahi ng mga ulupong. Mga lahi ng mga ahas. At binantaan sila ni Jesus. Sabi ng Panginoon sa kanila, sa akala nyo ba, matatakasan nyo yung impyernong naghihintay sa inyo? Amen? Bakit? Kasi itong mga escriba at mga pariseo na to, ayaw nilang maniwala sa Panginoong Jesucristo. Amen? Ayaw nilang manalig sa Panginoong Jesucristo. Kaya, binantaan sila ni Jesus. Although na sila yung mga reliyoso, matalino sila sa kautusan, pero sinabi sa kanila ng Panginoong Jesucristo, hindi nyo matatakasan yung impyernong naghihintay sa inyo. Bakit? Ayaw nilang maniwala eh. Ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. At alam nyo, totoo naman na maging sa panahon natin ngayon,
marami talagang reliyoso na hindi tinatanggap si Jesus. Amen? Napakadaming taong religious, madasalin, laman ng simbahan, pero hindi na tinatanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Amen? Praise God. Hallelujah. Dito po sa Mateo 25, sa verse 41. Matthew chapter 25, verse 41. Sabi dito sa Ingles, sa King James, New King James Version, ang pagkakasabi, "Then he will also say to those on the left hand, 'Depart from me, you curse, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels.'" Sa Tagalog, sasabihin din niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa." Sabi ni Jesus, "Doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Alam niyo, kung babasahin niyo po yung buong kwentong yan, yung buong talatang yan, mga kapatid, ginamit po ng Panginoong Jesucristo na halimbawa yung pagbubuklod ng tupa at saka nung kambing. Amen? Kasi kung titingnan nyo yung kambing tsaka tupa, magkamukha rin naman sila eh. Minsan pwede mong pagkamalan yung tupa na kambing. Pwede mo rin pagkamalan yung kambing na tupa. Kaya lang, malalaman mo lang sa kanilang ugali. Magkaiba kasi ang ugali ng tupa sa kambing. Ngayon, sinabi rito ng Panginoon, ang tupa ay nilagay ng Panginoon sa bandang bahaging kanan. Tapos, yung mga kambing naman ay nilagay sa bahaging kaliwa. Na kung saan, sabi ng Panginoon, malagim yung sasapitin nitong mga nasa kaliwa na itinuring ng mga kambing. Bakit? Dahil sila ay itatapon sa walang hanggang apoy. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Amen? At ito ay dahil sa itong mga taong ito ay hindi naniwala sa Panginoong Jesucristo at wala silang malasakit sa kapwa. Amen? Kaya sinasabi ng mga taong ito, "Lord, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, nabilanggo? Kailan namin kayo nakita?" Sabi ng Panginoon, "Yung mga ipinagkait nyo sa mga tao, sa akin nyo rin pinagkait." Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya, yun po ang ikalawa na makikita natin kung bakit sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, imbis na Christmas crisis ang bagsak. Amen? Praise God. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, kung bakit masasabi natin na crisis, peligro ang mga taong hindi sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pangatlo, dahil mapapanatili ng dyablo ang kabulagan ng kanyang kaisipan. Amen. Hanggang hindi ka naniniwala kay Jesus, hanggang hindi mo binubuksan ang puso mo sa Panginoong Jesus, hanggang hindi mo siya tinatanggap sa iyong buhay, ang dyablo ay nariyang para dayain ka ng dayain habang buhay. Amen? Lokohin ka ng lokohin habang buhay. Iligaw ka habang ikay nabubuhay. Maliban na lamang kung si Kristo ay nakapasok sa puso mo, matatapos ang kanyang panloloko. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Alam mo sabi ng 1 Corinthians chapter 4 o 2 Corinthians chapter 4 verse 4, mga kapatid. Ang sabi rito, "The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is in the image of God." Binulag ng Diyos ang kapanahunang ito ang mga kaisipan ng mga hindi sumasampalataya upang hindi lumiwanag sa kanila
ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang anyo ng Diyos. Amen? So napakalinaw sa talatang binasa natin, ang dyablo ay may kapangyarihang dayain, bulagin ang isip ng isang tao, lalo na sa mga hindi nananampalataya. Amen po ba? Dahil sa ayaw ng dyablo na ang mga ito ay maliwanagan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Praise God, hallelujah. Kaya pala maraming mga tao hanggang ngayon, sarado pa rin sila kay Kristo, sarado pa rin sila sa Ebanghelyo, at kapag sinishare mo ang gospel, sinasabi, sarado ako. Amen? Kasi nga, ang dyablo pala ang nasa likod niyan. Amen? Praise God. Kaya isang napakalaking krisis sa buhay ng isang tao na kapag hindi mo tinanggap si Jesus sa iyong buhay, ang dyablo ay patuloy kang bubulagin. Amen? Patuloy kang lolokohin. Patuloy tayong dadayain. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. Glory to God. Alam niyo, merong isang kwento dito sa Acts chapter 13. Gawa, kapitulo 13, talatang 9 hanggang 10. Ngunit, tinitigan siya ni Saulo na tinatawag ding Pablo. Napuspos ng banal na espiritu. Sinabi niya, "O ikaw, anak ng dyablo, puno ka ng lahat ng pandaraya at ng lahat ng panlilinlang. Ikaw nakaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil sa paglihis sa mga daang matuwid sa Panginoon?" Ang tinutukoy dito ni Pablo ay si Elimas. Kasi nung nagpipreach si Pablo, hadlang ito, kontra. So pinakita dito sa talata, mga kapatid, na masasabing anak ng dyablo ang sino mang nagnanais na hadlangan ang matuwid na daan ng Panginoon. Amen? Kaya napakadelikado na hadlangan mo ang gospel. Bakit? Lumalabas, anak ka ng dyablo kapag ginawa mo yun. Amen mo ba, mga kapatid? Sabi nga, may mga tao kasing ayaw na ngang maniwala kay Kristo. Gusto pang hadlangan yung mga naipataya sa Panginoong Jesucristo. Praise God. At yun ang nakakalungkot. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Alam nyo, isang matindi pa rito sa John chapter 8, sa verse 44. John chapter 8, verse 44, ang pagkakasabi, the devil. Grabe, no? And the desire of your father, you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. Yun ang pagkakasabi. Because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources. For he is a liar and the father of it. Kayo ay sa inyong ama, ang dyablo, yun ang sabi sa Tagalog. Ang mga masasamang hangarin ng inyong ama, ang nais ninyong gawin. Siya ay mamamatay tao buhat pa ng pasimula. Siya ay hindi nananatili sa katotohanan, sa pagkakalang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa ganang kanya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Alam nyo, kung papansin nyo, mga kapatid, dito po sa talatang yung masakit, sa pandinig ng Pariseo, yung sinabi ni Jesus.
Bakit? Sabihan ba naman sila ng Panginoon, ang tatay nyo, si Satanas. Ikaw nga. Sabihan ka ng tatay mo si Satanas, matutuwa ka ba? Hindi bali sana kung talagang yung kinakausap ni Jesus, talagang mga masasabi natin talagang actual talagang masasama na galing sa kasama. Hindi, mga relihiyoso Mga religious people, mga scribe at mga pariseo, sabihan ba naman ni Jesus na ang tatay nyo si Satanas? Bakit po? Kasi nga, sinasabi ng Panginoon na siya na nga yung katotohanan. Ayaw pa rin nilang paniwalaan. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya yun ang makikita natin doon sa talata. At sabi nga ito nakita ko doon meron pong mga tao na masasabi nating religyoso talaga. Pero ugaling Satanas. Meron ba kayong kilalang gano'n? Religyoso pero ugaling Satanas. Sinabihan ni Jesus, mga religyoso kayo, pero tatay nyo si Satanas, kaya mga nyo gawa ng dyablo. At ganoon din naman, may mga tao tayo na lumalantad pa sa social media na sila'y mga reliyosong tao. Pero totoo, oras ng pangangailangan, wala na siyang pwedeng sandalan. Amen po ba mga kapatid? Kapag hindi ka naniwala sa Diyos, kapag hindi ka sumampalataya kay Kristo, at ikaw ay dumaan sa matinding pagsubok, dumaan ka sa matinding problema, dumaan ka sa matinding panganib, kanino ka patatawag? Wala nang magagawa yung pera mo. Wala nang magagawa yung mga kaibigan mo. Wala nang magagawa ng anuman. Hindi ka rin naniniwala sa Diyos. Paano na? Amen. Purihin ng Panginoon. Ano sabi ni Jesus sa Mateo 11:28? Ano sabi ni Jesus? Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Mga kapatid, sa mga nanonood nating mga kababayan, mga kapatid, si Kristo ay nag-aanyaya sa ating lahat. Amen? Lalo na sa mga nakakaranas ng kabalisahan. Sa nakakaranas ng mga kabigatan. Alam nyo ngayon, maraming pinagdadaanan ang tao sa kabalisahan, lalo na yung mga tinamaan ng bagyo. Amen? Yung mga tinamaan ng mga hagupit ng bagyo. Pero ito lang ang ating masasabi. Idulog natin sa ating Panginoong Kristo ang lahat ng ating problema, ang lahat ng ating kabigatan,
sapagkat kaya niya tayong bigyan ng solusyon. Palakpakan natin si Jesus. Glory to God. Tandaan natin, hindi lahat ng solusyon pera. Amen? Hindi lahat ng solusyon sa problema sa lapi ang sagot. Meron talagang mga darating sa problema mo na kailangan mong lumuhod. Kailangan mong umiyak sa Diyos. Kailangan mong manalangin. Amen? Sa ganon, ang Diyos tumugon at sumagot sa iyong mga pangangailangan. Amen? Paano na lang kung wala si Kristo? Hindi ka naniniwala sa Kanya, hindi mo tinatanggap siya. Ngayon, nandiyan ka sa cancer, andiyan ka sa matinding pagsubok sa buhay mo. Sabi ng doktor, wala na kaming magagawa sa iyo. Lahat ginawa na namin. Hindi ka naman naniniwala sa Diyos, hindi ka na naniniwala kay Kristo. So paano na? Saan ang bagsak mo? Sino na pwede mong kapitan? Amen. Kaya napaka-delikado at napaka-peligro. Yung hindi maniniwala sa Diyos ang tao, hindi sasampalataya kay Kristo ang tao. Bakit? Kasi pag dumating sa oras ng pangangailangan, sa oras ng kagipitan, wala ka nang masasandalan. Tanging Diyos lamang ang ating masasandalan. Amen? Lalo na sa panahon ng nangyayari ngayong gulo sa ating mundo. Amen po ba? Hindi na magtatagal. Medyo talagang nagkakainitan na ngayon ang mga mayayamang bansa. Sa parting mukhang, nababasa ko lang nakikita ko lang. Mukhang yung Russia gusto nang sakupin yung Ukraine. Pag nangyari yan, malaking gera yan. At hindi lang yan mga kapatid. Nakikita natin ang mga nangyayari ngayong abnormality ng galaw ng mga nasa kalawakan. Amen? Yung mga nasa-nasa, nakakakita sila ng mga kung ano-anong pwedeng lumilipad o gumagalaw sa kalawakan na maaring makasira sa mundo. Amen? Praise God. Pag ganyan ang nangyari, nagkaroon ng malaking baha, nagkaroon ng malaking lindol, sino pa tatawagan natin? Hindi ka naman pwedeng kumapit sa pera kapag lumindol lang ng intensity 10. Amen po ba? Praise God. Kaya napaka-peligro na ikaw ay hindi maniniwala sa Diyos, na hindi ka maniniwala kay Kristo. Bakit? Kasi hindi mo naman masasabi na lagi kang masaya. Lagi kang walang sakit. Amen? Lagi kang walang problema. Pag dumating yung panahon na hindi mo inaasahan, dahil di ka nga naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala kay Kristo, at wala na rin namang magagawa yung mga taong inaasahan mo, tapos na. Amen? Kaya yung Christmas mo, crisis ang bagsak. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Glory to God. Dito po sa aklat ng Mateo, chapter 8, verse 24 hanggang 26. Ito po isang maiksing kwento. Narito nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa lawa. Ang bangka ay natatabunan ng malalakas na alon. Alam niyo na yung kwentong yan, no? Praise God. Ngunit si Jesus ay natutulog. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at ginising siya. Sinabi nila, Panginoon, iligtas mo kami. Napapahama kami. Sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? O kayong maliliit ang pananampalataya? Nang magkagayon, bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang mga alon at nagkaroon ng isang malaking katahimikan. Dito mga kapatid sa kwento, tama lang yung ginawa ng mga disciple. Na lumapit sila sa Panginoong Jesucristo nang sila ay nabingit sa panganib. Tama po yun. Amen? Tama na ginawa nila na lumapit sila sa Panginoong Jesucristo para humingi ng tulong. Para humingi ng saklolo. At dahil doon,
nasaksihan nila, kitang-kita nila kung paano sinaway ng Panginoong Jesucristo yung malakas na hangin at yung malakas na alon na ito'y pumayapa. Tandaan natin mga kapatid, anumang problema ang humahampas sa buhay natin ngayon, ang Panginoong Jesucristo ang bahalang humarap dyan. Palakpakan natin si Jesus. Ganyan ang ginawa ni Jesus. Siya na yung humarap doon sa nararamdamang takot ng mga disciple. Yung nararamdaman nilang pag-aalala, si Jesus ang humarap dyan. Doon sa ating mga kapatid, ano man ang iyong hampas ng alon na hinaharap mo, huwag mong piliting ikaw ang humarap dyan. Hayaan mo na ibigay mo yan sa kamay ng Panginoong Jesucristo at siya ang bahalang tumapos yan at humarap dyan. Amen. At naniniwala tayo ngayong umaga na sa Diyos ay walang mahirap. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At panghuli mga kapatid, kung bakit peligro, crisis, ang hindi maniwala at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Panglima, dahil kapag nasadlak siya sa masamang pamumuhay, wala nang pwedeng bumago ng lubusan sa buhay niya. Amen. Tanging Diyos lang ang kayang bumago ng lubusan sa tao. Amen? Paano na lang kung masaglak ka sa bisyo, sa sobrang bisyo, sa nalugmok ka sa kasamaan. At hindi mo pa magagawang sumampalataya at manalig sa Diyos at manalig kay Kristo. Anong mangyayari sa iyo? Tuloy-tuloy na masisira ang iyong buhay. Amen? Maaaring tuloy-tuloy na ikaw ay lalala doon sa ginagawa mong masama. Sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amen. Praise God. Kaya nga, kung ang sinuman anak kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Sabi nyo nga, bago. Siya'y bago ng nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Ayon sa talatang binasa natin mga kapatid, kapag ang isang tao ay naging kay Kristo, may pagbabagong magaganap sa buhay niya. Amen? May mga pagbabagong mangyayari sa buhay niya at isa na dito ang tinatawag na pagbabagong buhay. Amen? Purihin ng Panginoon na si Kristo lang ang kayang gumawa. Praise God. Alam nyo, mahirap sa isang tao na agad-agad siyang magbabago. Amen? Lalo na kung ang taong ito ay galing sa masamang pamumuhay. Subalit, dahil tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso, sinampalatayanan niya si Jesus sa kanyang buhay, mangyayari ang isang ganap na pagbabagong buhay sa kanyang buhay. Amen? At yan ay naranasan natin. Sino pong mga binago na ni Lord dito? Palakpakan natin si Jesus. Tayo natutuwa kasi meron pong mga tao na lalaki siya pero pusong babae. Pero dahil kay Kristo, tunay na siyang lalaki ngayon. Amen? Meron pong mga tao na babae siya pero pusong lalaki naman. Pero dahil si Kristo ay tinanggap niya sa kanyang buhay, sinuko niya ang buhay niya kay Kristo ngayon, nagbibistida na siya, babae na. Nagme-makeup na, nagli-lipstick pa. Amen? Hindi yan pwedeng magawa ng
ordinaryong kung sino man. Amen. Katulad ni Pablo. Di po ba? Sa Romans chapter 7 verse 15, ito ang isang kanyang patotoo bago. Ito po yung last verse ko na. Sa Romans chapter 7 verse 15, sabi niya, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. Amen. But what I hate, I do. Yung pagkakasabi niya, ito ay sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nauunawaan, sapagkat ang hindi ko nais gawin ang siya kong ginagawa. Ang kinapopotan ko ang siya kong ginagawa. Kaya nagtataka siya, ba't gano'n? Kung ano yung masama, yun yung ginagawa ko, alam ko namang masama yun. Amen? Dito po sa talatang ito, pinahayag ni Apostol Pablo, ang buhay niya nang wala pa siya kay Kristo, na kahit siya ay nasa ilalim, o kahit siya ay may sekta at magaling siya sa kautusan, alam niya ang kautusan, pero hindi niya maunawaan ang kanyang sarili, dahil kung ano yung gusto niyang gawin, hindi naman niya ginagawa. Kung ano yung dapat gawin, hindi niya ginagawa. Kung ano yung mali, yun ang nagagawa niya. Amen? Hindi niya maunawaan. Bakit? Kasi nga, although na religious siya, wala pa siya kay Kristo. Amen? Pero nung na kay Kristo na siya, sabi niya, salamat sa Panginoong Yesus. Salamat kay Jesus na nagpalaya sa akin sa ganitong sitwasyon. Amen. Kaya mga kapatid, isang trahedya talaga. Isang napakalaking peligro na kapag hindi mo sinampalatayanan si Kristo sa iyong buhay at hindi ka naniwala kay Kristo, yung bisyo mo na dala-dala, baka hanggang sa mamatay ka, dala mo pa rin yan. Amen? Baka yung bisyo, yung masamang gawain mo, hanggang ngayon, nananatili ka pa rin dyan at maaaring magpahamak sa iyo. Amen? Kaya napakasarap ang maniwala kay Jesus. Dahil kahit ang tao sobrang sama, may pagbabagong magaganap. Palakpakan natin si Jesus. Kaya alam nyo, ang laking tulong ng mga pastor na humahayo sa loob ng mga kulungan. Kasi alam naman natin, di ba, kapag mga kulungan, alam natin, mga tao dyan, mga na-involve sa masama. Amen? Pero alam nyo, ngayon, napakaraming mga katulad sa munti, napakarami ng fellowship na nasa loob. Kung saan, ang maraming mga tao, maraming naligaw ng landas, ngayon, binago ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Jesus. Kaya ngayong umaga, bilang pangwakas, sana ang pag-celebrate natin ng Christmas, huwag mauwi sa Christmas. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. Glory to God. Bago tayo manalangin na, umawit muna tayo ng isang awit. Praise God, glory to God. Awitin natin yung lagi nating kinakanta, huwag kang mangangamba. Praise God, hallelujah. Kapatid, ngayong umaga, ikaw ba ay nasa ilalim ng kalungkutan, nasa ilalim ng karamdaman, nasa ilalim ng kabigatan? Nariyan ang Panginoong Jesucristo upang tayo ay Kanyang tulungan, upang tayo ay Kanyang abutin ngayong umaga. Taas natin ang ating kamay at gawin muna natin isang worship song itong awiting ito. Huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may
kasama ka. Siya'y karamay mo sa tipinan. Si Jesus, si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iniwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Sabay-sabay nating awitin, si Jesus. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Laging tapat sa siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Tayo manalangin, hallelujah. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, ngayong umaga maraming salamat sa iyong mga salita na muling nagbukas ng aming puso, ng aming isipan. Maraming pong salamat sa salita mo na nagpapala sa buhay namin. Dalangin namin ang mga mensaheng ito ay patuloy na matanim sa aming puso't buhay. At ito, Panginoon, ay patuloy na ma-apply namin sa araw-araw sa buhay namin. Kalakip ng aming panalangin ngayong umaga, ang lahat ng aming mga kahilingan at mga prayer-requests. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay ngayong umaga at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Abutin mo po ang bawat isa sa amin. Ganon din ang mga nanonood sa programang ito. Sila na nasa kanilang mga tahanan. Sila man ay nasa abroad. Panginoon, gamitin mo po kasangkapan ng palatuntunan ito, ang gawain ito, upang maabot mo ang bawat isa sa kanilang mga kahilingan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, inaangkin namin ang pagpapagaling mo. Yes. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, inaangkin namin, Panginoon, ang pagbuhon, papala sa aming mga buhay. Ang pagkakaroon ng masayang tahanan, matatag na tahanan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, Lord, aming inaangkin, lahat ng aming mga katugunan, lahat ng aming mga kahilingan, ay inyo na pong inabot, inyo na pong tinugon sa oras na ito. Kaya sa pangalan ni Kristo Jesus, kapatid, tanggapin mo ang biyaya ng Diyos sa oras na ito, tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang kasaganahan, tanggapin mo ang kapayapaan, tanggapin mo ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos ngayong umaga, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Marami pong salamat. Salamat, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, kalwalatian, karangalan, kadakilaan. Lahat ng ito, dalangin namin sa mataas sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng malakas, Amen. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay sa napakagandang mensahe na inihatid ng lingkod ng Diyos, Crisis Must. Praise God. Alam natin na lalo na ngayong mga bago sumapit po yung Pasko, naging crisis sa kanila ang Pasko dahil sa bagyong kanilang pinagdaanan. At tayo po ay dumaan din naman, no? Halos 2 taon tayong nagkaroon ng crisis. Yung ating pong Pasko last year ay crisis. Maraming tao ang wala hanap buhay, nawala ng trabaho. There's so much crisis
in their Christmas. Amen? But today, this year, this coming 2022, let us not make Christmas, but let us make Christ is, not crisis. Christ is our victory. Christ is our deliverance. Christ is, not crisis, Christ is. Amen? Purihin ang Diyos. Yan ang ating sama-samang idedeklara sa pagpasok ng 2022. Christ is my healer. Christ is my salvation. Christ is the answer to all of our needs. Amen? Praise God. Hallelujah. So palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory, glory to God. And for that to happen, para maganap at mangyari yan mga kapatid, magkakaroon po tayo ng ating pong fresh anointing this coming first Sunday of 2022. Anointing service po tayo doon sa mga nasa online. Praise God, maghanda po kayo ng langis. Doon po naririto sa ating church, magdala kayo ng inyong mga langis. Muli ay magkakaroon po tayo ng anointing service for the year 2022. Kailangan natin ng bagong pahid ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So tayo po ngayon ay dadako ngayon sa ating pong paghahandog, sa ating pong pagkakaloob. Praise God. Hallelujah. Kung nakahanda na po ang inyong mga envelope, you can now proceed. Hallelujah. Para po ibigay ang inyong mga tithes and offerings para po sa gawain po ng ating Panginoon. And to give you some update, doon po sa ating project, ang mga pinadalan po natin ng mga virtual Christmas caroling. Praise God, hallelujah. Through online, praise God, yung pong mga binigyan natin ng sobre, yung pong mga naghulog sa GCash, for your update mga kapatid, ang ating pong nalilikom na sa ating virtual Christmas caroling is 38,000, no? Sister Ivy, 38,000 na po. Amen. God is good. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At maaari siguro meron pa hong hindi nakakapagsauli nung kanilang mga envelope para po sa ating pong virtual Christmas caroling. Purihin ang Diyos. So, hindi pa ho final yung 38, baka meron pa hong mga pahabol na mga kapatid natin na magbibigay po para po sa ating Christmas project, ang ating pong pagpapaayos at pagpapaganda ng ating pong online every Sunday. Praise God, hallelujah. Itong ating church ay gusto natin sanang pagandahin, kaya lang baka kung kailan natin sinisimulang ayusin biglang magkaroon tayo ng notice to vacate this place. Kaya kahit na kagustuhan nating mapaganda at mapaayos, hindi po natin magawa. And po ba mga kapatid? Hallelujah. So, anyahan natin ang ating kapatid, si Sadiq Lloyd. Amen. Lahat po tayo ay yumuko at manalangin. O Diyos Ama na dakila sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito sa iyong pagpapala, biyaya, kalakasan sa aming buhay at panibagong buhay na naman ay binigay mo sa amin sa araw ng linggo at nakarinig kami ng iyong banal na salita. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang ito nasa aming harapan na gagamitin namin sa iyong simbahan, sa iyong sambahan, O Diyos, na magamit lamang ito, Panginoon, sa iyong kalwalhatian, O Diyos. And patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang mga nagbigay at ang mga hindi po nakapagbigay, O Lord, alam po namin na pagpapalain mo sila para sa susunod ay makapagbigay sila sa iyo, O Diyos. At Panginoon, maraming salamat po sa biyaya, sa pagpapala sa aming buhay. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo pong lahat ay magsitayo at atin muli pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay. At sa mga nasa live streaming, salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito ng linggo, huling linggo ng taong 2021. At aking dalangin mga kapatid, sasalubong tayong lahat sa papasok na 2022 na may ngiti ang ating mga labi, na tayo po ay mayroong kagalakan, kasiyahan at sabay-sabay po nating sasalubungin
ang pagpasok ng bagong taon ng punong-puno tayo ng pag-asa. Amen? Hallelujah. Praise the name of the Lord our God. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan ay patuloy po kami nagkaroon ng kalakasan, paglaro at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. At sa oras na ito, Diyos, inaangkin po namin ang taglay na kapangyarihan nito sa aming mga buhay. Sapagkat tunay nga po ng salita mo hindi dumarating sa amin sa isang simpleng salita, hindi ito ay mayroong taglay na kapangyarihan at palaging sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Bago po kami magtapos sa gawain ito, Ama, ay amin po itinataas sa iyo sa panalangin ang isa naming kapatid na kung saan ay positibo sa COVID-19 mula po sa bansang Canada, si Chelsea Tinto, Panginoon Diyos. Lord, ilinadalangin ko po na iulat mo po ang iyong makapangyarihang kamay. Abutin po ninyo siya sa mga oras na ito. Pawiin mo ang lahat ng takot at alalahanin sa puso at isipan ng kanyang mga magulang, Panginoon. Pagharian po sila ng ganap na kapayapaan. At ako'y naniniwala, O Diyos, na siya ay ibabangon mo mula sa banig ng karamdaman. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Lilisanin namin ang lugar na ito, O God, na nagtitiwala na muli sasamahan po ninyo kami sa loob po ng isang linggo ng aming pagbuburin upang ang bawat isa sa amin ay sumalubong sa isang panibagong taon na amin na naman pong latakbayin, Panginoon Diyos. Naniniwala na sa paglalakbay namin sa taong 2022, ikaw ang kasama namin. Sa pagkakaroon kami sa panibagong hamon, sa panibagong yugto ng taong ito, Panginoon, at kami naniniwala na ang iyong mga salita ang patuloy na sa amin ay magbibigay ng pagtibay, paglakas at paglago ng aming mga buhay pananampalataya. Sa iyo, O Diyos, sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay,
makauuwi, makararating sa aming mga patutunguhan ng ligtas at taglay ang kapanatagan ng aming puso at isipan. Ilalayo mo kami sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng mga panganib na aming daraanan ng linggong ito. Salamat, Panginoon, ang iyong muling pag-ibig, ang sa amin po ay dadaloy at ang walang hanggang pakikisama, pakikipisan ng iyong banal na Espiritu. Igawad ninyo ang iyong bendisyon sa buhay ng bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen, Amen, and Amen. Alright, announcement po ulit mga kapatid. Sa darating na Sabado, wala po tayong programa ng ating awit, panalangin at pasasalamat. Instead, samahan po ninyo ko sa Biyernes bago mag-medyanoche. Praise God. Tulad po ng ginawa ko nung Christmas, no? Bago na noche po live streaming po at least 20 minutes. So this coming Friday, 2022, tayo panalangin po sa pagharap at pagpasok ng taong 2022 bago po magputukan. Amen. Bago makarinig ng mga paputok, pagsasalo-salo, ay paputukin muna natin ang kapangyarihan ng Diyos sa darating na Biyernes alas 10 po ang live streaming